Magandang araw team. Dahil Sunday ngayon at wala tayong practice, ang coach dad nyo is tubero for a day muna. After natin linisan ng paligid, naihanda ang mga gamit, nakuha ang tamang sukat, May ginagawa isahan sila na natin ang naglalagay ng trabaho. pipe, water pipe. Yeah, I'm going to put a separate water pipe for the washing machine. Meron tayong PVC pipes, T-joint, elbow, teflon tape at siyempre ang ating PVC cement. Maglalagay kasi tayo ng dalawang hiwalay na outlet. Isa para sa ating washing machine at isa naman para sa ating hose. Para hindi na nag-aagawa ng lean. Bago natin putulin yung lumang outlet natin, siguraduhin natin nakapatay ng ating main valve para masiguro natin na hindi masasayang ang tubig. After natin patayin at saka natin putulin yung lumang tubo at syempre isisil natin yan gamit ang end cap. Bago tayo maglagay ng PVC cement, kailangan masiguro rin natin muna na malinis at hindi basa ang tubo para siguradong matibay at maganda ang kapit. Balik tayo ngayon dito kung saan natin ilalagay yung bagong outlet natin. Siyempre, kailangan masiguro rin natin bago natin putulin na tama yung sukat natin, tama yung haba para hindi tayo paulit-ulit. Dapat lagi rin malinis yung mga pinagputulan natin para hindi babara sa gripo kasi pwedeng makabara yung mga pinagputulan ng tubo, pwedeng makabara yan sa gripo natin. At kapag nadikit natin, siguraduhin natin na mailulubog natin na maayos o maididikit natin yung tubo na gusto natin pagdikitin, no? Para at least maiwasan din ang leak. Gumamit din tayo dito ng mga T-connector na may thread kasi dito natin ikakabit yung mga gripo natin. Saka kung mapapansin nyo, naglagay din ako ng ball valve kasi yung ball valve makokontrol nito yung pressure o yung lakas ng tubig na dadaloy sa hose. Bago ko nga pala putulin yung main line, binuo ko muna yung tubo na pagkakabitan ng mga gripo natin para kuha ko yung actual na sukat, yung taas at yung haba ng ikakabit nating tubo. Tsaka natin yung idudugtong dun sa main line na puputulin natin. Pinutol ko yung main line dito gamit nga pala yung grinder kasi mahihirapan ko siyang putulin gamit ang lagare. Kung wala naman grinder, pwede naman gumamit ng lagaring bakal. Ikakabit na natin ang T-connector sa lumang linya. Ito yung maghahati sa tubig papunta sa taas para sa washing machine at pababa para sa hose connection. So ulitin ko ulit, huwag natin kalimutan linisin yung mga pinagputulan. Kung basa, siguraduhin natin na maitutulo natin para sobrang gandang kapit ng PVC cement natin. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, sigurado dito mag-uumpisa ang leak. Para masiguro rin natin na stable, matibay at hindi gumagalaw ang ating mga tubo, maglalagay tayo dito ng mga clamps. Ang importante dito is malagyan natin yung mga kanto at gitna ng mga tubo para pagkapipihitin natin ang gripo is hindi sumasabay yung tubo. After natin ma-fix yung mga clamps natin, pipihitin natin yung valve para masubukan natin kung gumagalaw ang tubo natin. Nang sa ganon, malalaman natin kung kailangan pa natin magdagdag ng mga clamps. Huwag natin kalimutan ng teflon tape. Ang teflon, nakakatulong to para mas sumikip yung gripo na ikakabit natin. Saka minsan, kapag kulang ang teflon, dun din nagkakaroon ng tulo. A few moments later. Moment of truth, bubuksan na natin ang main valve. So ayan, may dedicated outlet na ang washing machine at may hiwalay na rin para sa hose. Mission accomplished para sa ating tubero for a day.
Maraming salamat sa panonood. For more videos, please like, share, comment, follow, and subscribe. Thank you!